pin mo, tapos ikaw pa magdi-distribute. Corruption yan. Andito ka naman lang, Ruel Pinero. Nabanggit ka doon sa kaso ni sino yun? Yung Colin Pipino, yung media man na pinatay at ina-allege nung wife na ang nasa likuran daw si Gobernador Digamo dahil yung kutsi nung Kapitolyo ginamit doon sa during that operation. At ikaw ay nakita ka doon sa crime scene as the lookout. Is that true? No, Your Honor. Napailan ka ba ng kaso? Wala po. In relation to that? Hindi po, Your Hindi Honor. ka napailan ng kaso? Yes, Your Honor. Ngayon, nagtataka si Mayor Janice Digamo, bakit masyado ka daw special nung tinanggal ka doon? Tinanggal ka ba? Nirelieve ka doon? Or ikaw nag-volunteer magpa-relieve? Nalabasan ako ng order, Your Honor. Nilabasan ka ng order? Oh, Hindi ka nag-request hindi. na magpalipat? Yes, Your Honor. Hindi. Saan papunta? Order mo? Sa NCR, Your Honor. NCR. Nagtataka si Mayor Digamo, bakit daw sinundo ka pa ng helicopter kung ganun ka daw ka-importante? Anong masasabi mo nito? Totoo yun, Your Honor. Sinundo ka ng helicopter? Oh, galing Cebu, Your Honor. Sinundo ka sa Helicopter, chopper, Your Honor. chopper, Sinakyan ko patungong NCR. patungong NCR. Yes, sir. Hindi ka nagtatanong, bakit ako sinundo? Ha? Kasi, ano yun, Your Honor, may... ano ko sabihin? Hindi, ganito ha. Give you a background. Yung revelation ni Colonel Tolentino. Oh, Tolentino. Nagsabi ka daw na you will cooperate in the investigation of the Colin yung pinatay na media. Rex Cornelio. Mag-cooperate ka daw. Mag-cooperate ka daw. Kaya ganun ka-importante ang pagtingin sa iyo ng higher headquarters. Kaya ka pinapasundo doon ng chopper. Is that true? Na nagsabi ka kay Tolentino na mag-cooperate ka. Magsasabi ka na lang daw ng totoo. No, Your Honor. Hindi mo sinabi yon. Yes, Your Honor. Saan si Tolentino? Andito si Tolentino? Wala. Yes, Miss Torres. Go ahead, ma'am. Good morning po. Yes po. Go ahead. Kuya Peñero, yun po yung tawag Sandali, ko sa... nag-swear ka na? Ay, tapos na po kanina. Tapos na? Kami lahat. Yung kami lahat po. Oh, okay. Kaya po ako nandito at napunta po kami kay former President Rodrigo Duterte ng Davao, from Negros Oriental to Dapitan, Dapitan to Davao. Resgo kaayo in Bisaya. Dinala ko yung mga anak ko, iniwan ko ng Dapitan. Just to seek help for the former president. Naiiyak talaga ako kasi galit na galit ako ngayon. After yung Senate hearing nyo last April 20, 2023, natapos ng hapon, madaling araw ng April 21, 1 a.m. in the morning, pinagbabaril yung bahay namin. Saan ang bahay nyo? Doon sa Dumaguete. Oh. Kasi yan si Kuya Peñero. Magkaaway na kami noon ni Governor Digamo. Tinawagan niya ako, birthday yun ng kapatid ko, April 6, 2020. Ay, August 6, 2020. Tinawagan ako ni Governor Digamo, Manong Ruel yung tawag ko sa kanya, kasi personal staff niya ako noon. Kitty, Personal staff ka? Yes po. Okay. Sa Kapitolyo? Yes po. Sige. Tulungan mo si Kuya Peñero mo. Lahat ng bodyguard ni Governor Digamo, Kuya yung tawag ko sa kanila kasi most of them are policemen. I can look, kaya kong tingnan si Kuya Peñero mata sa mata.
Kasi doon siya pumunta sa bahay namin. After tinawagan ako ni Governor Digamo, sabi ko sa kanya, nung Ruel, hindi ko alam yan. Sabi niya, Kitty, tabangira si Kuya Piñero ni mo, kay kahibalo kong daghan kang kailang pulis, kabalo kong palangga kas mga pulis. Kay tungod, nga hanong na palang, Kung saan nga particular tabang ang kailangan niya? kay para na sa siya yung senior. relief order, na-issuehan siya og relief order after sa search warrant. Pero pag search warrant po sa bahay niya, walang nakuha na evidence. So after doon, may relief order siya to be assigned to NCRPO. So pumunta siya doon sa bahay, tinawagan ako ng guard namin sa bahay, Ma'am Kit, nandito po yung police, Piñero po yung family name niya. So agad akong umuwi kasi alam ko, bago pa lang na search warrant yung bahay niya, natakot din ako. Pero nung panahon yon, wala na ako kay Governor Digamo. So umuwi kami, kasama ko si Pastor Nalam, kasi si Pastor Nalam, pinatauhan din ito ni Governor Digamo. Tapos ngayon, naging tauhan na siya ni Governor Henry Teves. Sinabihan ko pa nga siya kasi naging driver siya sa akin for 1 year and a half. Tapos pagdating na ng eleksyon, sabi niya sa akin, Kitty, Day, Inday yung tawag niya sa akin. Hindi naman ako kontento ng sweldo ng pagiging driver kasi 4 yung anak ko. Nahihiya na ako sa asawa ko, si Ate Jean mo, na konti lang daw yung kita niya. Sabi ko nga sa kanya, ano ang tingin ng mga tao sa iyo, galing tayo kay Governor Digamo tapos lilipat ka sa mga Teveses. Sabi ko pa nga sa kanya kasi na-instill sa utak ko na ang mga Teveses ay ang mga Teveses talaga na-instill sa utak ko, mamamatay tao, mga warlord sila. Kasi yun ang sabi nung Roel sa amin. Manong yung tawag namin sa kanya. Kahit ako ngayon, galit na ako. Hindi ka naman siguro kailang sabihan na Mm. ganun ang mga TVs dahil taga doon ka man. Malalaman mo naman yan kung ano talaga sino at sino doon sa probinsya nyo. Kailangan ka pa bang Mr. Chair, i-indoctrinate ni Gobernador Roel Digamo na ganun kasama yung mga TVs? Hindi naman siguro. pero Alam mo sa naman yan. tingin ko po, Mr. Chair, Yeah. base po, patapusin mo muna ako, Mayor Janice. Both the Teveses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May 1-year-old pa po kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba after yun na-discuss niyo yung kang Rex Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagkamadaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon pinagbabaril yung bahay namin. Tapusin ko po. Pumunta doon si Kuya. Sandali, during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon, madaling araw, di ba nagtapos kayo ng April 20, Oh, Wednesday? yes. And madaling araw ng April 21 at 1 a.m., pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung video. Nakuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, anong nangyari sa bahay nyo? Paano? Yung nakita talaga na bullets is 5 bullets, pero after napablatter na namin, pero after nakuha na namin mga 8 bullets po, 45 caliber po yung ginagamit. Bakit? Ano tingin mo? Bakit in-strapping yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka makasama sa hearing. Wala ka man dito. Mr. Chair, Bakit? si Kuya Piñero, pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin, sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piñero? Muna akong gisultini mo. Hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nung Roel. Kaila ko ang Governor Digamo. Bisag Kailan siya pumunta sa bahay mo? August 6, 2020, birthday yun ng kapatid ko. Hindi ko talaga makalimutan. Hindi nga kami nakakain, umuwi kami kaagad sa bahay. Bakit? Kasi nandun siya, tapos natakot ako kasi after yun ng search Bakit warrant. ka matakot na pinalapit man kaya siya ni Gobernador Digamo sa'yo para tulungan mo? Bakit ka matakot sa kanya? During that time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Digamo.
Pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Peñero. Ako naman, kilala ko si Kuya Peñero, mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Digamo. Alam niya ni Kuya Peñero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag mong bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa bumaril talaga. Sinabi ni Peñero sa iyo yan? Sinabi niya, hindi lang ako yung nakinig. Inutusan lang siya? Inutusan lang siya lang yung lookout, nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya, yung si Sunny Lazaro, siya yung in charge sa GSO, kung hihiram ka ng sasakyan, dun ka sa kanya. Tapos si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO. Hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi So siya yan ang nagsabi sa sinabi amin. ni Peñero sa iyo? Opo. Ano? No, Your Honor. Ha? Hindi yan. Huwag ka mag-smile sa akin, hindi ako natatawa. Yes, Your Honor. Hindi ako masaya sa Yes, Your Honor. allegation na ito. Huwag kang mag-smile-smile dyan dahil Pwede siya hindi nakakatawa itong sitwasyon na ito. Mr. Chair. Sandali lang. Kinukuha ko lang yung reaksyon niya. Ano? Hindi, totoo yan, Your Honor. Yung sinasabi niya, hindi totoo. Yes, Your Honor. Kasi, Sige, pareho, ganito ha, Miss, Yes po. pareho kayong under oath. Yes po. Pag may discover ako dito, one of you is lying, ipapakulong ko kayo sa silong ha, sa baba. Lang Ha? po ako Sabi ko matulog. sa inyo, ha? Kung hindi ako nagsasalita. Alam mo, Mr. Chair, pinakapalan ko na yung mukha ko nang humarap ako kay President Duterte. Alam ko na si President, hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya kasi sabi nga niya sa kanya nung nagkausap kami, 11 p.m. doon sa wake ni Fiscal Tan na kaibigan niya hanggang 2 a.m. Sabi, pinakita ko sa kanya yung mga evidence kong dala against the Digamo. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Nakita ko sa mga mata mo at sa asawa mo kung gaano ka-sincere at totoo yung sinasabi nyo. Hindi ko balak pupunta dito sa Senate kasi maliit pa yung mga anak ko. Kung alam ko lang na nung panahon na tinulungan ko si Kuya Peñero at mamiligro yung buhay namin ngayon, sana hindi ko na tinulungan. Alam na alam yan, even Attorney Anong Ino. tulong ginawa mo? Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag, yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nala. You in your hand, standby ka muna, magsalita ka. Good afternoon po, good Senator, Yes, go Senator ahead. Bato at Senator Padilla. Sa lahat po, good afternoon. Manghingi lang ako ng condolence ni Mayor kahit late na ito. I Your don't Honor. need it from you. Anyway, Relax lang kayo dito ha, relax lang kayo. Yeah, go ahead. Pastor. tagal na ako sa grupo ni Governor Digamo. Alam niya ni Mayor at yung ni Boss Mayor Fritz. But anyway, yung in connection sa presentation ni Miss Katie Torres, yung nangyari ni Peñero. Nandun ako, sir. Eyewitness din ako. Kasi sabi niya, doon ako nag-work sa kanila eh. Yung umalis ako doon sa grupo or sa political group ni Governor Digamo. Yes, pumunta si Sergeant Peñero doon. Takot na takot. Kasi may series na mga pangyayari doon eh. Yung nangyari ni Rex Cornelio, gumugulong yung investigation. Nalalaman namin yung gunman, pinatay na. Tapos, nagse-search warrant doon kang Sinong gunman na yun? Ha? Barilio. Yun ang alleged gunman ni Okay. Well, ni Rex Cornelio po. Tapos gumulong yung mga investigation, dumating yung parang order na ta-transfer si Sergeant Peñero. Gabi na siya pumunta doon sa bahay ni Miss Katie Torres.
Kinausap, Narinig mo yung pinag-usapan yes, nila. nandun ako. Anong pinag-usapan nila? Sinabi ko sa kanya, Call kasi namin. Sandali lang. Anong narinig mo? sinabi ko sa kanya, Sergeant, ano ba ang pwedeng matulong ko sa iyo? Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko gusto mamamatay. Bakit ka mamamatay? Kasi takot na siya eh. Kasi itatransfer na doon siya sa NCR. Sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya, hindi ako bumaril. Sa sasakyan. Naghiram lang ako ng kotse ng province. Ng- Humiram siya ng kotse ng province. Mr. Chair, hindi ka pwede makahiram ng sasakyan sa province kung walang authority or walang authority ng governor. So yung Jace o yung nagbibigay si Sani Lazaro in connection sa sinabi ni Sergeant Peniero 2 weeks ng pag-upo ni Governor Henry sa province. Kinausap namin, 3 kaming nag-usap. Si Nung Sani at saka si Governor Henry at ako. Tinanong namin talaga si Nung Sani Lazaro. Ang sabi ni Nung Sani Lazaro, hiniram ni Peniero yung sasakyan ng auto sa province. Sabi, utos daw ng gobernador. Naka-affidavit yan ni Nung Sani Lazaro. Naka-affidavit yan. Hindi ko alam kung saan na yung affidavit na yun. So, eyewitness ako, narinig ko. Si Ma'am Kitty, totoo yan, tumawag siya ni Colonel Condel. Even me, tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Sinabihan ko si Colonel Tolentino, Sir, nandito si Sergeant Peniero. May gustong isasabi or parang isulti ba, sir? Sabi ni Colonel Tolentino, totoo ba yang magsasalita? Sabi, sir, yes, sir, magsasalita talaga siya. Sa alam ko, pumunta si Colonel Tolentino kasi parang may birthday, I think, yung mother-in-law or yung mama niya. So nagkataon na pauwi siya. So pinuntahan talaga niya si Sergeant Peniero. Sabi ko ni Colonel Tolentino, tulungan na lang natin to. Takot na takot. Nanginginig siya sa takot eh. Dahil gustong-gustong tulungan siya eh. Now, yung pag-usap na nila ni Colonel Tolentino, umalis na kami. I mean, nandyan lang kami sa around them, but hindi na kami makarinig sa pag-uusap nila. Hindi namin alam kung ano na yung pinag-usapan. Pagka umaga parang dinala na siya sa Cebu. So, hindi yung totoo ako, maka-attest ako na hindi yung totoo na kinidnap siya, hindi. Gusto siyang magpatulong at saka gusto siyang magsalita. Pero hindi ko na alam bakit naiba na yung usapan after nang nakapunta doon siya sa national. Yun lang ang katotohanan nangyari doon, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mayor Diaz. I will not contest to his statement, Your Honor, but to know the background of this person, nung umalis ito kay Gob, nagkita kami later on, sabi niya, ang sarap ng buhay dito kay Tibes. Isa to sa mga yumayaman din. Ito to sa grupo ng online sabong. Ito yung campaign manager, lahat-lahat to. Isa, tao ni Henry Tebes at Arnie Tebes to. Si Pastor Nalam, yun lang po. Mr. Chair, pwede bang makasagot ni Go Boss ahead, Mayor? go ahead. Sige. Dali, Mayor. Sige, go ahead. Mr. Chair, kilalang kilala ko itong taong to. Si Bossing yung tawag ko nito Boss Mayor. Boss, magkaharap na tayo ngayon. Wala naman akong, hindi naman ako yuyaman kapag magsasalita ako ng totoo dito Sabi mo ngayon, Boss Mayor, na mayaman ako, sige. Willing ako, Mayor. Mr. Chair. Magbuksanan kami ng account namin. Parang Henry Tebes style yan. Kasi yun yung sinasabi niya, Mr. Chair, na yumayaman. Sumalasaludo ako sa iyo, Boss Mayor. Sabi mo, yung mga tao sa Negros nalulung sa mga sabong, sa mga sugal.
pero ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Anong klaseng sugal? Eh, sir, manok. Ibang sugal. Sir, dinadala pa ako nito sa ibang kasino eh. Kasi, para kaming magkapatid. Hindi ba? Totoo, boss? Kailan yun, sir? Yun. Kailan? Pag- Kailan? Eh, Ito na lang, Mr. Chair. Mr. Chair, Sige, Mr. Chair, continue. Ito lang, Kasi Mr. Chair. sinabi niya Ito lang, ito. Mr. Chair. Ang Patapos sa ako. akin lang, Mr. Chair. tapusin natin, patapusin mo na, sandali. Sandali sige. sa Mayor. Ah. Sandali, Mayor. Sige, tapusin mo. Tapusin ko to, Mr. Sige. Chair. Ako totoo. Ang direct boss ko si Governor Henry Teves. Hindi ko yung boss yung isang kapatid. Nagtatrabaho talaga ako. Isa akong campaign operator, political operator din. Kung ganun din ako, ganun din sa Kangdigamo noon. Since 2012 hanggang 2019. Umalis ako na dahil hindi na kami magkaintindihan. Now, balik ako sa mga sinabi ni Boss Mayor Fritz. Oo. Ako na naman. Alisa mo kay Boss sila na Mayor naman. Fritz, huwag naman tayong magpakalinis dito. Mr. Chair, ito ang tunay na mayaman na tao. Ferrari, Lamborghini, masarap ang buhay ni Mayor Fritz doon. Kahit pa, Kit, sigurado ka. Sinasabi pag nagsinungaling, Mayor, may Ferrari siya? May Yes. Lamborghini? oh, Mr. Chair, hindi ako matakot kahit ikulong ako 1 taon dito. Walang problema. Pakainin mo lang ako. Oh. Aircon pang... Ay, mas maganda yun. Aircon, Oo. kwarto. Pero buhay mo, hindi, pwede rin ako walang aircon, mabubuhay rin ako. Pero sa ganitong tao magsasalita na malinis to dito, my goodness, sir. Kilala ko sa iyo. Sir, it's my Okay, turn okay. naman, sir. Okay, sige, tama ka na. Tama ka Ah, na. Sige, yes, Mayor, digamo muna. Mayor, digamo. Dali Kaya nauna ito. Mr. Chair, my husband is no longer around to defend himself, but I would like to emphasize that these personalities present here today, parang kulang pa nga sila ng 1 or 2, used to work with my husband, fall apart for different reasons, and siguro sa experience namin in public service, pag may mga tao ka na may kailangan sa iyo at hindi mo kayang mabigay yung kailangan nila, the tendency is they will fall apart. Pastor Nalang, for example, he used to be with the governor, only fell apart when he was asking for a transaction with the governor regarding a CT scan, a machine that he would like to enter into a bidding procedure. My husband's constant advice with whoever would like to transact with the capital is to always see to it that whatever, in the case of a CT scan, it is a medical equipment, whenever you would want to enter into a bidding process, dapat sinusunod kung ano ang sinasuggest ng doctors. Because hindi po tayo doktor. To make the long story short, they were given instruction na for as long as you will follow procedure and follow what was being suggested by the doctors, go through the necessary process, bakit naman hindi pwede? To make the long story short, there was another brand na gusto nila, but not the one being suggested by the doctors. Parang dun nagsimula yun. He keeps on going to different people, the back people. Pinuntahan pa niya ang staff ko sa office, yung aking executive assistant. Kasi ang akala niya, friend ko o ako ang makikipag-transact for that CT scan machine. Sinabihan siya ng aking executive assistant na si Mayor Jan, hindi iyan sumasali ng kontrata. At lalong-lalo na kung ang sinabi ni Governor to go and engage only with those that are suggested by the doctor, dapat yun yung ating sinusunod.
Kasi nga medical equipment yun. Ang palagi nilang sinasabi, maraming pera dito, boss. We can share. There's so much to gain from here. But then, when my assistant was talking to me, I told him, kaya ba ng konsensya niyo mamatay yung pasyente dahil sinabi na yung slides ba yun, kung ilang slides ang kaya? I think the one suggested by the doctor, kaya yung 62 slides or slices ba? Parang yung kanilang pinipresent was only 30, pero kaya naman palang i-stretch ng computer. And so parang sinabihan siya na this is a matter of life and death. Hindi naman pwede na yung slices i-stretch mo lang dahil the doctors will not be able to give accurate data or information na kailangan ng pasyente. So the governor would like to stick to that brand na sinasuggest ng doctor dahil nga hindi naman doctor yung aking asawa kung hindi isang engineer. It started there. It was at that time when he was refused, pwede naman din nating bigyan, hingian ng comment ang BAC. The BAC requested to speak with the governor, telling him na iba yung pinipresent nila sa hinihingi na brand ng doctor. So there was a refusal na hindi talaga mapupunta sa kanila ang kontrata. I think it was there that it fell apart. That is what I knew of NALAM. Yeah. And Ms. Kitty Torres too, I know her. The reason why she fell away from us, it started when she started spreading. My husband and I were having troubles in our marriage. We were talking about saving it. But every day she comes to our house telling me all the things that would worsen the marriage instead of being able to be well again with each other. And so she was advised not to come to our house. From that time on, hanggang ngayon, parang the relationship slowly fell apart. There was even a time, I do not know if Jorix is here, that in one of their distribution of aid in the hinterland, she has been claiming that she is me. So, hindi ko ma-reconcile at hindi ako naniniwala niya nung una. In fact, I stood by her kasi talagang tumutulong siya. Sinabihan ko pa yung iba na maybe you're just jealous kasi kinakampihan ko. But later on, there were misunderstandings na nangyari, lalong-lalo na nang magbigay ng assistance. It was then that I noticed, siyang nagbibigay ng assistance doon sa dalawa kong relative na sabay na nagkasakit. I give different amount to both. Sinabihan niya yung aking isang binigyan kasi hindi magkapareho yung amount. Tita, ang daming pera ni Mayor pero yan lang ang binigay niya sa'yo, pero ang binigay niya dun sa kabila ganito. I am beginning to be suspicious na these are things you're not supposed to tell to the two. Otherwise, magkakasamaan ng loob. Pero ginawa pa rin. Okay pa rin kahit ganun. Until it has worsened and worsened hanggang nag-fell apart. Yung umalis sila, lalong-lalo na nung sinabihan na hindi na pwedeng pumunta sa amin because she started as an aide. My point here is, she was talking about the governor asking her to help Pinheiro at a time when they were no longer friends with the governor. Para namang ang hirap paniwalaan yan. Galit ka sa tao, tapos siya kakausapin mo to help the person the person of Pinheiro at a time na magkagalit kayo. Hindi lang po dito natatapos. Meron pang isa, yun si Ray Laping. He might also come. But I think I would like to make an emphasis
that kung hindi siguro nag-fell apart yung yung pagiging magkasama in the past for reasons na hindi nga talaga kayang ibigay lahat kung ano yung gusto naman nila, could be the reason na nag-cross sila ng political bridge, and I would like to use the term na parang nagpagamit din sila. Yan lang po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, Thank you. Sandali lang ha. Sagutin ko Si- lang po. Sandali lang. Para hindi ko makakalimutan yung train of thought ko. So, sinasabi ni Mayor Janice na nung pumunta si Piñero sa'yo, magkagalit na kayo ni Gobernador Digamo. Magkagalit na kayo. yes po, totoo yan. O so, Pero kasi, paano niya ipagkatiwala yung kanyang katiwala, papuntahin sa'yo na magkalaban na pala kayo? alam mo, Mr. Chair, totoo yon na si Mrs. Digamo, mahal niya ako. Yung mga anak ko nga, kahit nung nalaman lang ng mga dalawang anak ko na babae na we're not in good terms na kasi yung mga anak ko hindi namin sinabihan kasi ang hirap i-explain na yung lolo gov nila minsan tinawagan akong ipapatay niya ako kasi sa galit ko sa kanya. Totoo naman yung sinabi ni Mayor Jan na nag-away sila ng dahil sa babae. During that time, si Mayor Jan ay parang may seminar sila kasama si Senator Cynthia Villar sa abroad. May bago po silang helper named Mary Queen. Si Governor Digamo, dinala niya yung babae niya doon sa bahay nila. Si Mary Queen po yung nagsumbong sa akin. So sinabihan ko si Mayor Jan. Oh, yun ang totoo po, Mr. Chair. Tapos ngayon, yung Sandali lang. Okay na yun. Basta nagkagalit kayo. oo, Pero, ang tanong ko lang sa'yo ba, bakit pinapupunta ni Gobernador Digamo yung tao na gusto niyang patulungan sa'yo na magkagalit na pala kayo at that time? Bakit papunta niyo? Para mapasama? O Hindi. Alam mo, Mr. Chair, si Governor Digamo, 5 minutes, pisting yawa na siya, mga saba siya na mo, dili na siya mudumot. Mayon na siya, pisting yawa ka, inana ka, dagan siyang storya. Pero naay time nga, pinatawag niya ako at saka si Marlon doon sa Capitol. Nag-close-in meeting kami. Sabi nga niya sa amin, Kitty, Marlon, magnegosyo lang kayo, tutulungan ko kayo. At tinupad niya yung pangako niya. May project po kami ng South Strong Cement under ng San Miguel Corporation, Silica Quarry ng Tayasan po. Need ng magkagalit na kayo Yes po. at that time? Yes po. Need ng signature ng governor for endorsement for area clearance sa MGB DNR 7. Si Marlon po, pinatawag niya po at sinabihan niya si Marlon na wag lang kayong lalapit sa akin pag nandyan yung mga tao ni Mayor Jan, lalo na yung mga pamangkin niya. Hindi kasi si Mayor Jan, totoo yung sinabi niya na every time may nangaaway sa akin noon, siya yun talagang magdedepensa. Kahit wala po kaming bigas sa bahay, walang gatas yung mga anak ko. Yung anak ko nga na si Margaret, si Maggie, sabi niya, Mama, please understand, Tita Janice. Sige lang, kuha na. Okay na ta. Napalayo na tayo. Basta yun lang gusto kong malaman. Na kahit na magkagalit kayo, because honestly, I find it strange. Very strange na magkalaban na kayo tapos papuntahin pa niyo yung Yung tao mga niya. quarry niya, Mr. Chair, may quarry si Governor Digamo under sa name ng mga boy, mga helper niya. Nasa akin po yung mga original copies. Tapos nag-iwan po siya na kung ano mang mangyari sa akin, Kitty, ibigay mo ito lahat sa mga pamangkin ko, mga anak ng kapatid ko. Yun ang sabi niya. Kahit ibigay ko pa sa'yo o ipakita ko sa'yo yung mga copy ng mga quarry na yun, pinahatid niya kay Kuya Junard Sevilla, nasa ENRD yun na-assign sa Capitol. Kahit ipatawag pa natin siya, during that time, magkaaway na po kami. Magkaaway na kayo. Yes po. Okay, diyan ka muna. Sandali, Mayor. Si Mayor Pritz muna. Kanina pa ito nagtataas ng kamay. Kung mapatawag natin yung Vice Mayor ng Santa Catalina, si John Carl, binisita siya ni Pastor Nalam at ni Bayang. Ang ginamit na sasakyan, sir, yung Isuzu na green na getaway vehicle na pagpatay ni Gov. Mayroon din kami information, sir, na andun ito sa meeting mag-meeting sila na patayin si Gov. Andito si Pastor Nalam. Walang chance sa politika, sir. Wala na sila eh. Yun na lang, at saka yung online sabong hinahabol namin.
Totoo, Mr. Chair, nagsasabong po ako kasi I'm from Negros Oriental. We are a home of breeders under Spanish. Yung sinabi niya na Hindi meron po- ka ng Ferrari, meron kang Lamborghini? Ah, Totoo yun? yes, sir. Totoo yun, sir. Pero walang Lamborghini. Pero, sir, Ah? wala akong Lamborghini. Ano meron? I drive Ferrari. Noong December 18, nirigalo ng close friend ko. Yung close friend ko, sir, bilyonaryo. Di ko sabihin dito, sir, but in the executive, pwede ko ipakilala sa inyo, darating siya. Ang negosyo ko po ay nasa Bureau of Customs before. Oo. Tapos, nasa bureau, ang mahal po ako ng mga Chinese, sir. Mahal ako ng mga Chinese. Just be assured, Mayor. Whatever character assassinations that will come into play during this hearing, we will stick to the facts. Okay. Hanggang facts lang tayo, ha? Kahit na magkakasiraan kayo, Okay lang, sir. kayo both sides, ang akin lang dito is, nagka-character assassination na tayo dito, but the fact remains that talagang totoong may pinatay na Colin, sino yun? Oh, you cannot erase that fact na pinatay talaga si Colin. Rex Cornelio. Pinatay talaga siya. And may mga circumstances na surrounding it na that lead to this questioning. So yun lang, ha. Don't be Okay lang, sir. bakit kung meron kang magandang sasakyan, kasalanan mo ba yan kung nagkakaroon ka ng magandang sasakyan? Hindi naman siguro, pero yun nga lang, yung circumstances surrounding. you, sir. Galing ka palang customs. So, kaya, Alam mo, Mr. Chair, yung bago nilang, nga niya sa akin, social media, ito sila kasi mga campaign manager to. Kasi they are still holding kahit wala na mag-ano pa rin sila sa politics, nag-organize. Kahapon, parang ang panirat niya sa akin is mayroon akong HIV. So, kahit ano-ano na sinasabi nila. So, merong kahit ano, kaming Janice nagpapatay, ni Gob, kahit ano-ano na yung sinasabi. Ito na lang sila yung natira na ano doon. okay, Mayor Janice. For the record, sir, Miss Kitty mentioned about helpers and boys na yun yung nakapangalan yung quarry. Pwede rin ipa-check if it have been used or kung talagang ginamit yun o kung talagang nagkaroon yun ng income yung mga sinasabi niya. Yan lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, Sandali lang, sandali. PD Davao, Negros Oriental. Alaga. Nag-out ka na? Tapos ka na, last one pa. Totoo yung sinabi niya na may nasa record ninyo na i-stop yung bahay niya after the hearing? Anong lumabas sa investigation? So confirm na in-stopping yung bahay niya Yes, sir. after the hearing, Yes, sir. sa kinagabihan? Yes, sir. Early in the evening, sir. So anong investigation niyo? Anong nangyari? There was a certain car, sir, na umiikot sa bahay niya po, sir. Then pabalik-balik po yun, sir. Then, Bahay niya? Yes. Ni Torres? Sir, meron po akong video, naka-USB, tapos bago kami uuwi ngayon, lahat kayo ng mga senator, including President Duterte and Secretary Abalos, naka-USB po lahat ng mga evidence namin. Huwag na muna Ibigay isama. Huwag mo na isama si President Duterte. Hindi, Huwag na yun. Bibigyan po Papahingahin namin mo ng- na yun. Huwag mo na idamay. hindi, Papahingahin mo na. bibigyan po namin ng copy kasi nandun lahat po ng mga evidences namin po. Kasi Sige. hindi ayaw naming mapahiya siya sa pagtulong niya sa amin ngayon. Okay. Thank you. Balik muna tayo doon sa strapping ng bahay mo. Anong nangyari sa investigation nyo? as of now, sir, yung unang nakuha namin CCTV footage, sir, medyo blurred po, sir, yung plaka ng sasakyan po, sir. But still, we are looking for other CCTVs po, sir, na may mga recording para ma-identify po namin yung perpetrator or yung vehicle na ginamit po, sir. Be sure ha, kasi akala ko wala nang violence sa Negros Oriental after nag-hearing tayo. Meron pa pala, may strapping pa pala nangyari. The more na magka-question ang tao nito na kahit na the situation in Negros Oriental is already brought into the open sa lahat ng tao, nagmumonitor nito, and yet, after the Senate hearing, may bahay pa na in-strapping. Ayusin niyo yung kuhan niyo doon, trabaho niyo, at bigyan niyo ng solusyon ng kaso na ito.
Yes, sir. I already asked actually, sir, through my chief of police, sir, kung if they need a security. Nasoko yung crime scene. Yes, sir. Nasoko. Yes, sir. Kukuha yung mga empty shells. Yes, sir. And we are still looking for kung yung mga matches po, sir, sa mga ano, sir. Mr. Chair. Sandali lang. Huwag ka muna magsalita kung anong gusto mong sabihin, ha? You just respond to my question. Bakit istapingin yung bahay mo? Anong dahilan? After po, the last Senate hearing nyo, sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila ni Peñero, Kuya Peñero, doon sa common friend. After nun is April 20, 2023. And then kinabukasan po, April 21 at 1 a.m., meron na pong nangyari na ganun, pinagbabaril yung mga bahay namin. Wala po naman kaming, wala po kaming utang na malaki na kailangan kaming singilin. Yun yung mga TVSS, may malaki silang hindi nabayaran sa amin kasi hindi na nakabalik si Gov. Digamo. Iniwan lang yung mga isisina na process namin. Dahil ako lang. Lumayas na sila lahat sa Huwag ka muna Negros. Oo. mapunta sa ibang Oo. topic. Ako, as a police officer, magtanong ako ba sa motive, bakit istapingin yung bahay mo after the hearing? Anong papel mo dito sa investigasyon dito? Bakit ka istapingin? Kasi alam mismo ni Kuya Peñero na yung sinasabi ko, totoo. Di ba? Ningon pagani ka dahil Dito ka sa akin magsalita. Huwag kay Piñero. Dito. sabi pa nga niya sa akin, Inday, may girlfriend ako dyan sa San Jose, may anak kami, pag anong mangyari sa akin, tulungan mo. Diba, Kuya Piñero? Malayo yan sa istapingin yung bahay mo. Hindi, alam niya lahat. Di, ang tanong Nag-usap ko, kami. yung magiging motive ba, bakit istapingin yung bahay mo? Kasi alam ko lahat, marami po akong nalalaman na mga baho nila. Alam ko lahat po. So, sinong pinagdudahan mo nag-stopping? Sige nga. Mga digamo po. Magkahantay dito. Mga digamo po, sila po. Kasi TVSS and digamo, Mr. Chair, are both warlords. Kilalang kilala ko po sila. Yung sinasabi nila na ang mga TVSS ay may maraming unexplained wealth kasi galing sa gambling. Yung mga digamo din, marami din silang unexplained wealth nang dahil sa kaba ng Kapitolyo. Naka-USB po lahat, ibigay ko sa iyo. Sige. Mayor Janice Digamo. Kabalo kong palangga ni mo akong mga anak, pero ayaw may kingo na ni Ilalagay Dyan. dito sa akin ka magsalita. Huwag magdirekta. Sige. Yung sinasabi niya na ako pinagkakalat ko yung problema, maliit lang yun. Sa nalaman ko sa kanila, kung chismosa po ako, Mr. Chair, lahat ng alam ko sa kanila, matagal ko nang binubulgar. Bago pa po ang eleksyon, yung sasakyan namin nakapark sa labas ng City Hardware ng Sibulan, may naguhit ng baril at 3 bala po. 5 years, almost 5 years na po kami nang mumuhay ng takot. Meron din dyan sa USB yung bahay namin para na rin kulungan. May net. Sandali. Kasi takot na kami. Sandali, ha? PD. In-stopping bahay niya. Makasecure ka ba doon sa kanila na hindi na mangyari yung pag-stopping sa bahay nila? Yes, Your Honor, sir. Ha? Siguruhin natin kasi pag ganon, ang mga tao doon, imbis matuwa na dahil nagkabulgara na ngayon kung sinong mga kagagawan sa mga ganito, may strapping pa nangyari. Ang tao ngayon ma-demoralize. So, siguruhin mo hindi ito tatamaan. Yes, sir. Ha? Saan ka ba ngayon? Uuwi ka sa inyo? Iniwan ko po yung 4 na anak ko doon sa amin. Saan inyo? Doon sa Negros, meron din akong sasabihin sa mga PNP doon. 6 a.m. ng umaga, after kami na strapping, pinuntahan po ako ng hepe ng Dumaguete. Sinabi niya sa akin, ma'am, sinabi niya sa husband ko at ako, ma'am, wag lang kayong magpa-interview, kaya hindi kami nagpa-interview. Tahimik lang tayo, ma'am. Masosolve natin to. Sabi ko sa kanya, okay lang po sir, basta meron po kaming protection. Pwede bang may mag-roving na police dito sa amin? Ang sabi niya, okay ma'am, walang problema. Paggabi, may nagpunta doon sa amin. 10 minutes lang po doon, nagpicture, tapos nawala na naman sila.
Okay. Kinabukasan, nag-text na naman ako, sir, wala pa pong police na roving. Alam mo ba kung anong sinabi, Mr. Chair? Mm. Ma'am, mag-roving lang kami pero hindi diyan malapit sa bahay nyo. Kasi pag nalaman ni Mayor Janice, magsumbong na naman, ipa-relieve na naman kami. Sinong pulis naman yun? Sinong pulis yung kasama? Nasa Dumaguete po, Ha? Mr. Chair. Ha? Sa Dumaguete po na police. Dumaguete na pulis, sino? Po. Mahirap yung magsabi ka na Kasi gano'n na hindi Yung mo... hepe nila mismo, pumunta doon sa bahay. Siya ang kinausap mo, siya Yes, nagsabi po. sa'yo Yes, siya po. na mapagalitan kami ni Mayor Janice Digamo. Malaman na naman ni Mayor Janice, baka ipa-relieve daw sila. Sinong hippie yun? Si matangkad po siya. Ha? Fongo po. Ha? Si Fongo, bagong hepe ng Fongo? Dumaguete. Oo. Pungko ba ang hippie ng Dumaguete? Saan siya? Andito? Yeah, dali lang ha. Siguruhin mo na wala na mangyaring strapping doon, ha? Ha? Pwede hihingi po kami. Huwag na, ayaw ko ng kwan, paratayin kwan nito. Pabalik-balik ang problema, hindi matapos. Imbis yes, Mayor Digamo. Mr. Chair, since PD is around, I would like PD to tell this august body what I inquired and asked him after I have heard that their house has been strapped. Ah. Go ahead, you have the floor. Actually, Your Honor, immediately after the incident, sir, Mayor Janice Digamo called me, sir. And she told that all this, some stories in the background of the owner of the house regarding the issue on quarry on the area and the employment of the said person during the time of the Governor Digamo po, sir. But as to the details, sir, hindi pa po namin chinek yun, sir. But we are still looking at other angle po, sir, of the incident. Because there are so many stories po, sir, na nakakam out. But as the provincial director, sir, I want to see it that it is based on a concrete evidence po, sir, of what really happened or what really transpired during the strapping incident po, sir. Yeah, go ahead. Because Mayor Janice. I called up PD Recinto because there were several cases already, like the Ong and Tinguha case. When they were gunned down, the first thing that they have heard was that it was the governor who was suspected, Governor Ruel, to have shot them. The death also of Tonton Melodia, it was then again attributed to the governor. The governor is no longer around, and I can see that the direction these people are going is that wala na si governor, baka si mayor na naman ngayon ang magiging culprit sa kung anong mangyayari. That's the reason why I called PD Recinto, dahil kung titignan at alalahanin po natin, long before the governor died, I already requested to have an investigation dito po sa Senate because it has been happening. Pag may namamatay, pinupoint kay Governor Digamo. Mabuti po ang Diyos dahil nang mangyari yun kay Sandy Ong at Sandy Tinguha at kay Jason Ong, they themselves discovered that it was not the governor. And that was primarily the reason why I called PD Recinto asking him to guard their house. But dahil baka biglang kami na naman, ako na naman, dahil wala na si Ruel na pwede nilang sabihan na si Ruel ang nagpapatay, ang nagpabaril, etc., etc. You know that very well, Mr. Chair, because I wrote a letter, you had that resolution. Sad to say na wala lang talaga si Ruel bago talaga tayo makapagsimula ng Senate investigation. Okay. Thank you po. That's lang, Mayor. Wala ha. Pagkahantay dito. For the record lang. Yung nangyari sa bahay mo, hindi yun stage, ha? Hindi yun drama. Totoong may nag-stopping talaga. Mr. Chair, For the record lang. Just for the record. Para klaro tayo dito. yes, Kasi, I got the point of view, Digamo, nasabihin na naman na sila ang pagbibintangan. Baka mamaya, ibang side na naman ang nagpapatira noon. So, I just want to be clear. Mr. Totoo Chair, yun. Authentic yun.
na Yes po. pangyayari. Yes po, yung mga anak mo pa, sinong may gustong pagbabaril yung mga anak mo, ay yung bahay mo, yung mga anak ko hindi na nakapag-aral. Nang dahil doon, nilagnat yung mga anak ko dahil sa takot. Nasaan ka nung panahon ng niskrape yung bahay mo? 1 a.m. Nandun po kami lahat sa bahay po. Loob ng bahay? Yes po. Natutulog kayo? Yes po, 1 a.m. kasi nangyari ron. 1 a.m. So, Madaling araw daling po. araw. Pag strapping, anong ginawa mo? Sabi ng husband ko, wag kang lumabas, pero lumabas ako kasi yung anak ko nasa kabilang kwarto po. Ilang putok narinig mo? Parang third time po na putok narinig namin. Tapos yung husband ko, parang naano siya, natulala. Tapos ako yung isip ko, yung po mga anak ko. Sabi nga, hanggang ngayon, Mr. Chair, Oh. Sige, just for the record, just for the record. Gusto ko lang malaman. Baka, kasi nagkakuha na ito. alam mo, Mr. Napapasahan Chair, na eh. Ma'am Jan, wala may balak mo anhi dari sa Senate. Wala may plano mo anhi dari, Mr. Chair. Di ba niingon Nga naman ka. Dire, wala makikaibalak. si President Si man ni adto mi niya sa Davao and he instructed us nga panion mi dere kay para makastorya mi makapangayo mi security diya nimo. Muray among tuyo nga ni anhi mi dere wala mi tuyo nga mangdaot og tawo. de, ug mangayo kag kung manghingi ka ng security, ipasa rin kita sa pulis. Yung provincial director doon. So sana Provincial Mr. Chair, Director. yung mga relative ko na mga PNP yung hingin ko kasi ngayon takot na takot ako. Sana I-request mo sa PD. Nandun sana yung relatives alam mo. ko Sandali ma-feel. lang, sandali. Relatives mo, mapulis nandoon sa Negros Oriental. Nasa Cebu po sila naka-assign, sir. Ay, ikaw PD, take charge ka. Nandito si RD. Mag-usap lang kayo, ha? Sige, sige, para matapos ito, para... Yes, Mayor. Mayor, go ahead. Mr. Chair, I would just like to know, there was a time when President Duterte was still president, and we were trying to reach him, and it is so difficult to be able to do so. For the record, I would like to ask, who facilitated Kitty Torres and husband Gaspar in meeting with the president? Because as mayor and Governor Ruel as governor, we find it very difficult to reach the president, former President Duterte, when we want to meet and see him. That's why if they manage to meet the president, I would like to know, who is this person who facilitated their meeting? Thank you, Mr. You want Chair. to answer? Chair, Yeah. Sino nag-facilitate? barangay captain po ng Davao. Sino yung barangay captain na yun? Po yun, si barangay captain Lando po. Tinulungan niya ako. Tapos si President Duterte during that time and Senator Bongo nasa wake po ni, hindi ko dinilit yung text, nasa wake po ni Fiscal Tan. Sandali lang. Ikaw ang tumawag kay barangay kapitan Lando o si Lando ang tumawag sa'yo? Ako mismo po. Ikaw. Oo, kasi Anong ginawa mo? Nanghingi ka ng... nangingi tulong? ako ng tulong. Tumawag din ako kay Senator Salvador Panelo and nag-PM po ako sa iyo, Senator Robin Padilla. Meron po akong PM sa iyo pero hindi mo natingnan hanggang ngayon. Kasi naghanap talaga ako kung sino yung makatulong sa amin. Meron akong number dito lahat. Hindi ko dinilit as evidence po. Doon ako sa wake ni Fiscal Lando. Meron din akong picture na yung husband ko po, ipakita ko sa iyo yung picture na may maraming bulaklak ng patay. Doon namin nadatnan si President at nag-usap kami. Ito po yung picture. So, yung nga, through certain barangay captain Lando, Lando po. yun Yun po ang tumulong. Oo, Kunik kasi, kay President Duterte. yes po. Okay. Paano ka pumunta ng Davao? From Dumaguete to Dapitan, doon po kami nag-ano ng maraming detachment yung namin sa Lanao del Sur, Maguindanao, mga almost 14 hours po kaming nag-travel. So, may dala kayo sa sakyan. Opo. Sino tapos kasama mo? Yung husband ko, si Marlon, yung dalawang staff ko, si Ate She, tapos yung mga anak ko, iniwan ko po sa Daka kasi natakot akong iwan doon sa Dumaguete. Huwag mong sabihin kung saan yung mga anak mo. Kaya mamaya hanapin doon. Sabi Istapingin na naman kayo. Mr. Chair, sabi kasi wag kang magpa-interview kasi pag mag-interview, malibel ka. Pumunta ka doon sa Senate para makahingi ka ng security. Yun lang talaga yung gusto namin. Kaya pumunta kami kay President Duterte, manghingi po kami ng
yung security po. Yun lang. Okay. Sige, thank you, Ma'am Miss Mayor Janice. Mr. Chair, I have reasons to believe that someone close to the Teveses, who is also close to the president, is the one facilitating Sino the yun? meeting. Sino yun? I would rather say it at the right time, the moment I get hold of accurate and concrete support to my belief. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, thank you. Yes, Mayor. Chairman. Yes. Chairman, ina-acquit ko na yung sarili ko dyan. Hindi ako yun. Ha? Hindi ako yun. Wala akong kinalaman dyan. Sige, sige, sige. Noted yan. Senator Padilla. Ay, yes, Mayor Prince. Ano ko lang sir yung sinasabing warlord daw yung mga digamo. Kung warlord kami sir, kung warlord hindi ganun kahit daling patayin. Si Gob. Ilan bang nakapaputok ba? Walang gwardya. Ilan lang yung gwardya. Tapos, sa sakit na nangyari sa amin, kung warlord kami, hindi strapping ang gagawin. Ma'am, lahat. Kayo, buhay pa. Di ba? Bakit? Hey, wag mo na. Wag mo na. This is my time. Do not talk. Because you have to address to the chairman. Okay? You respect my time. Sa akin, sir, sa sakit ng diramdam namin, namatay si Gob. Ang daming biktima, more than 100 yung biktima namin. Every day kami yung sinasabihan ng tao. Before kami mag-breakfast, lahat ng abuse ng TVs, kami yung kumakain kasama sa breakfast namin. Namatay si Gob na mahal namin. Yun lang, strapping. Diba? Kung hindi kami nag-believe sa justice at sa administration na to, we will go into, sabi saya pa sir, manabla namin. Kaya mamatay at Friday sir, Janice and me, ay mayroon na namang threat. Dumating yung 5 na waray, isang babae. Tapos mayroon namang 4 na sniper yung dumating. So every day sir, kaya nag-ask ako na executive session, I want to tell everything before mamatay kami. Pero sana naman kung mamatay kami, makalaban naman hindi tulad ng pareho kay Gob.